While it was still dark, Jesus got up, left the house, went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companion went to look for Jesus, and when they found Jesus, they exclaimed, "Everyone is looking for you." So Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. This is why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Ang pamagat po ng mensahe natin ay pinamagatan ko pong balanced Christian life, quote and quote. Balanced Christian life. Everybody say balance. Hindi ko po alam, baka ako lang. Pero naniniwala ko, marami po siguro ang nandito sa ating service ngayon ay nag-i-struggle paano po natin babalansehin ang mga priorities natin sa ating buhay. Pansinin niyo po, mga kapatid, ang mundong ginagalawan natin para tayong laging nakikipag-tug of war. Nakikipag-agawan ang lahat ng mga demands na meron tayo sa ating buhay. Demand sa trabaho, demand sa pamilya, demand sa simbahan, demand sa ating negosyo, demand sa ating pagpapahinga at demand sa ating kalusugan. Hindi naman siguro lahat, pero marami po sa atin ang dumaranas sa parang araw-araw po tayong nakikipagkarera. Araw-araw po tayong nagmamadali to push ourselves to meet all the demands of all these people around us. Sa mga nagtatrabaho, masipag ka naman, pero madalas sa mga trabaho natin, nagdidemand ng mas marami pang oras. Ang pamilya natin nagdidemand ng extra attention. Ang kalusugan natin, ang katawan natin, nagrereklamo na pagod na ako, baka pwede mo naman akong pagpahingahin. At minsan ang ating mga spirito, weary, tired, and heavy laden. Siguro, sa pagtatangka nating i-fulfill ang lahat ng mga roles natin sa ating buhay bilang tatay, for example, bilang nanay, for example, bilang asawa, bilang anak, nahihirapan tayo na mahanap yung tunay na balanse ng buhay. That many of us are striving to balance our life. Na minsan, kakahabol natin sa ating pangarap, nakakalimutan na nating magpahinga. Na minsan, kakahabol natin sa ating kayamanan, nakakalimutan na nating alagaan ang ating spiritual life. Binigay mo yung best na meron ka, isinakripisyo mo ang sarili mo, ibinigay mo ang panahon mo, pero nawawalan ka na minsan ng panahon para sa sarili mo at para sa ating Panginoon. Sabi nga nila, it's all about boundaries and priorities. Everybody say boundary. Everybody say priority. Parang tinatamad na kayo. Everybody say priority. Amen? Balance. You are trying to make room for rest. You are trying to make room for work. You are trying to make room for a leader. Kung leader ka ng isang organization o ng isang samahan. At minsan kapag hindi natin na-achieve yung gusto nating mangyari, minsan it leads to anxiety, it leads to stress, it leads to burnout. Naalala ko 2 weeks ago, nasa ibang bansa kami ni Jenny, we force ourselves to take a vacation. And nakakabili ko lang kasi a few weeks ago ng smartwatch. Buti pa yung Orasan Smart. Okay? Okay? Kakabili ko lang ng smartwatch no, para matrack mo yung, alam mo yun, yung 10,000 steps na hindi mo naman na-achieve. Okay. Okay. And alam nyo, kakaiba yun. Hindi ko lang dala yung relo ko na yun. Kakaiba yung smartwatch na yun. Kasi ngayon yung mga smartwatch, kaya niya nang i-gauge yung iyong emotional well-being. Alam niyo ba yun? Na malalaman ng relo mo ngayon kung stressed ka, kung you have an unpleasant feeling or pleasant feeling, kung masaya ka, kung neutral, kung normal. And tuwan-tuwa ako kasi one time habang naglalakad kami ni Jenny, trying to achieve the 10,000 steps, in which we did for several days. Sabi ko sa kanya, babe, grabe, sabi ko, parang amazed ako kasi for the first time nakita ko yung relo kung may pleasant na emotional well-being. Never ko pa nakita yun simula nung binili ko yung relo. Kasi pag nandito ako sa Metro Manila, laging unpleasant, laging stress, yung gano'n. Pero pagka nagbabakasyon ka, di ba, parang wow, ang saya, di ba? Kasi finally, you feel yung parang kalmado ka, nakakapagpahinga ka. And by the way, kung nasa dagat ka at nagtatrabaho, hindi yun ang tunay na bakasyon. I mean, yung talagang bakasyon that you detach yourself from it, and it feels good that sometimes you don't have to worry about what's next. And all of us are trying to find that balance, di ba? Na when you work hard. But when you rest hard. Na talagang you give yourself into it. Lahat naman siguro, mapatatay, mananay, mga anak tayo, lahat tayo ginagawa natin yun. Pero napansin niyo ba that no matter how hard we try, minsan hindi tayo maka-keep up sa demands ng buhay?
Despite our best effort, pagod ka pa rin, empty ka pa rin, you are serving out of emptiness, you are serving out of your exhaustion, at yung kaluluwa mo ay naghahangad ng kapayapaan. Ang kaluluwa mo ay naghahanap ng pag-asa. Siguro ako lang, kaya hindi kayo masyado nag-amen. Pero ako personally, we are trying to, and we are hoping to find that level, that equilibrium, yung sinasabi nating balance between everything. I remember I read a book many years ago called Balanced Christian Life, and many years ago, I thought ang tunay na balanced Christian life is that you set aside each time for each category. Pero by definition, pansinin po ninyo, di ba pag sinabi mong balance, ang ibig sabihin niyan is meron kang measured distribution of time, energy, and attention. Meaning, pag sinabi mong balance ang iyong buhay, meron kang specific categorization. No, sa bawat area ng iyong buhay na gusto mong balansehin, sinisiguro mo na walang area ng buhay mo na nakakapag-overpower o walang area ng buhay mo na napapabayaan. Kumbaga mapansin niyo ang definition natin ng balanced life, we compartmentalize each and every area of our life. Kinakategorize mo, kinakatalog mo, pinagbubukod-bukod mo. May downside din. Kasi supposedly, yung pananampalataya natin, for example, yung spiritual connection natin na supposedly foundation ng ating buhay, nagiging area na kinakategorize natin sa ating buhay. For example, every Sunday, maglilingkod ako, every Sunday, magsisimba ako, which is good. Pero kailangan nating ma-realize na yung faith natin, hindi lang panglinggo. So hindi natin pwede sabihin, balanse ang buhay ko kasi every Sunday nag-church ako, kasi posibleng everyday nananalangin ka ng 1 hour, nagsised ka ng 1 oras para kay Lord, pero pagkatapos ng quiet time, nakalimutan mo na si Lord. And that's not a balanced Christian life. Mukhang balanse kasi nagampanan mo ang lahat, pero wala talagang harmonious relationship between each other. Let me introduce to you not a balanced life, but a harmonious living with God. How can we have this harmonious life kung saan hindi lang natin inaalala, kino-compartmentalize ang ibang area ng ating buhay, kundi bawat area ng buhay natin, work life, married life, spiritual life, are working together in unity. Working together in unity, may integration. Na yung mga roles at responsibility hindi nagkukumpit. Right? Na hindi sasabihin ng asawa mo, mas magaling ka, buti pa pag nasa church ka, bait-bait mo, pero pag nandito ka sa bahay, hindi. Buti pa sa church, ang sipag-sipag mo, pero pag dito nasa bahay, hindi. Parang ang nangyayari tuloy, yung work life mo, tsaka church life mo, is in opposition. So you are trying to balance it. But this should not be the case. Hindi dapat sila nag-o-oppose, kundi dapat nagko-complement. Hindi dapat sila nagko-compete, kundi dapat sila ay nagko-complement, meaning they flow together. You don't have to choose. You have to blend together and integrate together. For example, di ba pag sinabi nating balanse ang buhay natin, for example, meron tayo, pastor, basta ako, 8 hours natutulog ako. At least 8 hours. Pag gising ko, 30 minutes, magpe-pray ako. 1 hour, mag-exercise ako. And then after ko mag-exercise, papasok ako ng trabaho for 8 hours. Pag uwi ko, a little time with my family, and then I sleep. And we call that balance. But what if yung balance na sinasabi natin, routine talaga siya? Na pwedeng masira ng isang appointment na hindi nagpa-appointment, if you get what I mean. Diba? Kasi kahit gano'ng kabalanse ang buhay mo, 30 minutes, magpipray ako, 1 hour, mag-exercise ako, papasok ako sa trabaho, paano pag naplatan ka ng gulong? And it will be part of your itinerary. Paano kung yung kids nagtantrum, hindi ka makaalis sa trabaho? So minsan yung balance natin nasisira, because what if hindi talaga balance ang kailangan natin, kundi integration and harmony. That sometimes you have to pay attention sa ibang bagay, more than sa ibang bagay, but it doesn't mean hindi balanse ang iyong buhay. For example, if you're serving the Lord, di ako mag-guess ng iba sa inyo, no? Halimbawa, nagsiserve ka sa ating Panginoon, di ba? And you've been pouring your heart out kasi nagsiserve ka, and then all of a sudden, you got pregnant. And when you got pregnant, obviously, you have to take care of yourself. Kasi buntis ka eh. Amen? Shoutout sa lahat ng mga buntis na hindi pa nila alam. Amen? Hallelujah. Praise God. Iba masaya, iba hindi. Okay? Now you have to take care of yourself. Pero minsan, at the expense of kailangan ko mag-serve sa Panginoon, napapabayaan mo naman ang sarili mo.
Or minsan naman, kailangan ko tong alagaan, na nakakalimutan naman natin ang paglilingkod. Pero alam niyo mga kapatid, ang tunay na harmonious life, sometimes you will go through a season that you will prioritize your family, your pregnancy, pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi mo na mahal ang Lord at hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Amen? It's still balance if you want to call it balance, but what we want is harmonious kind of living. Okay. Tignan niyo po itong picture na to. Anak, fast forward niya tayo. Okay, kailangan, skip tayo konti, anak. Okay. Look at this meal. Okay? Sa right side ko, left side nyo, makikita ko ng chicken meal. Okay? May chicken on this, rice, vegetable, sausawan. This is the picture of the balanced life that you want. Naka-compartmentalize ba? Andito yung family life, work life, spiritual life, serving the Lord. Walang masama dito. Tama? But is this how you want to live your life? Na lagi siyang compartmentalized? Na minsan masyado kang compartmentalized na kapag nagkaroon ng emergency on this side, feeling mo hindi na balanse kasi you have to pay attention to this. Amen? But God never told us na magkaroon tayo ng compartmentalized life o life na may categorization. He is calling us to have a harmonious life, parang chicken soup. Yung chicken nandun din, yung vegetable nandun din, marirecognize mo pa rin sa ingredients, pero hindi sila magkakahiwalay. In fact, pag nag-soup ka, hindi mo na mahihiwalay yung itlog. Hindi mo na mahihiwalay kasi they are so integrated with each other na hindi mo pinaghihiwalay yung work life at spiritual life, kundi kahit nasa work ka, nandun yung spiritual journey mo kay Lord. Hindi mo pinapabayaan, hindi mo siya sineset aside that you work everything together harmoniously. And this is exactly what God wants us to have. Na hindi natin nawawala, napapabayaan yung isang area ng ating buhay that we are not striving for balance, we are striving for harmony. Because in harmony, everything works together. Ano man ang persona mo, ano man ang role mo, ikaw man ay CEO ng kumpanya, for example, but at the same time, tatay ka, at the same time, asawa ka, at the same time, sports body ka na mga kasama mo sa tennis, and at the same time, you have another role, for example, sa mga kabarkada mo, and we have different roles. Marami tayong hats na sinusuot, pero we don't have to leave each one to pay attention to one because God is calling us to live a harmonious life. Ecclesiastes chapter 3, verse 1, there is a time for everything, and a season for every activity under heavens. And sometimes, because people are misquoting this verse, sasabihin nila, di ba sabi ng Bible, there is a time for everything, so there's a time for this, a time for this. But we don't have to do it separately. What if we can do it harmoniously? Like 1 Corinthians 10:31, that whether you eat or drink, or whatever you do, come on now, do it for the glory of God. This is the real balance, Christian life. Yung kahit saan ka pumunta, hindi mo kinakalimutan yung pagiging Kristiyano mo. Na kahit ano ang gawin mo, you are always wearing that hat of being a child of God. Bakit mga kapatid? When you prioritize God, if you were here last Sunday, paulit-ulit ako, sinasabi ko, that if you put God at the center, the circumference will be blessed. Nai-stress tayo sa circumference kasi nagkakanya-kanya siya. Parang wala siyang center of gravity. But when you have Jesus at the center of it, everything will pull itself papunta sa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, gets mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gets na natin. Alright. At least mas madali na sa ating intindihin yung passage that we have in this verse that we have. No? In Mark chapter 1. Itong passage na to, naniniwala ko nung binabasa ko nga to a few days ago. Sabi ko, Lord, this verse, this passage really captures a moment of your ministry para matutunan namin ano ang dapat naming unahin at i-prioritize. Masyado lang minsan simple yung story, ilang verses lang. Sabi ko nga parang deceptively simple, but it carries a lot of profound truths in it. Masyado siyang simple, pwede mong lagpasan kasi ilang verse lang siya. Mas gusto natin pag-focusan yung babae na dinudugo for 12 years o anak ni Jairus na namatay at binuhay ng Panginoon o si Lazarus na namatay na for 4 days at binuhay. Mas madaling mag-focus sa mga ganong text. Pero this text, I believe, is deceptively simple pero ang daming truth na pwede nating matutunan kasi through this simple message, through this simple passage, nagkaroon tayo ng glimpse ng prioritization ng ating Panginoon. That even Jesus Christ has a rhythm
in his earthly life. Let's go back to verse 35. Very early morning while it was still dark. So hindi natin alam kung anong oras to, pero ang alam ko lang, hindi to 7 a.m. Amen? Alright? So sabi ng scripture, masyadong maaga, he spent time with the Father. He did his devotion. Kumbaga sa panahon natin, nag-pray, nagbasa ng Bible, nag-worship, inuna ang Panginoon nung umaga na yon. Ay, sabi ko nga, Lord, hindi ako kasi morning person. May makaka-agree ba sa akin dito na hindi morning person? Yung gising nyo at least 10 or 9 or 8, pero tulog nyo naman 3 or AM or 2. Di ba? May mga ganun, no? Depende siguro sa demand ng trabaho ninyo. Pwedeng graveyard shift ka kasi naranasan ko rin nag-work ako, na-GY ako. Talaga mahirap talaga na gumising na maaga. Pero at least for this text, makikita natin na ang ating Panginoong Yesus spent time with the Father very early morning while it was still dark. Amen? Sabi ko nga, Lord, masyado pang madilim. Sabi ko, Lord, there's not so much going on kapag maaga pa lang. Pero makikita natin na kung titingnan nyo ang story ni Jesus Christ, yung early morning prayer is a significant part of His ministry. He did that a lot of times. Pero balik mo yung verse, sabi na scripture, hindi lang siya gumising ng maaga, pumunta siya sa isang solitary place. So binigay sa atin kung anong oras siya nag-devotion, pero binigay din sa atin kung saang place siya. Because if you want to connect with God, I believe the time is important and the place is important. Kailan ang oras? Very early morning. It doesn't have to be early morning, but it has to be something na walang distraction. Bakit solitary? Para walang disciple na humihilik. Kailangan yung joke ko, pang 5 hours bago kung kumakain na kayo, nagse-celebrate kay Mother's Day, tsaka, oo nga, baka si Peter malakas sumilik, di ba? Parang he has to separate himself. It was dark, you cannot see anything. Hindi natin alam, hindi natin Pastor, kasi wala naman ako solitary place, kasi yung bahay namin, paggising ko, kusina na kagad. But maybe what God is trying to teach us is that you must have a quiet place. Something na pupuntahan mong walang distraction. Something that you want, if you want to connect with God, walang cellphone, walang distraction, that you really can focus with the Lord very early Sunday morning or very early in the morning. Now, hindi naman required na kailangan pag nag-pray ka very early in the morning. Pero pansinin nyo ang ating Panginoong Yesus, even through the scripture, bihirang-bihira, if not, wala akong nakita na part ng gospel na si Jesus Christ, isiningit niya yung prayer nung tanghali. Isiningit niya yung prayer nung lunchtime. In fact, wala tayong makikita na dahil nagipit, dahil na stress, dahil na burnout, biglang nag-pray si Lord in between. Na minsan yung prayer nagiging secondary instead na nagiging primary. Because ang focus ni Jesus Christ is His relationship with the Father, and that is a phenomenal decision. That is a paramount decision because for Him, intimacy matters. Mahalaga na meron kang intimacy sa ating Panginoon. Let me prove that to you. Kasi kung titignan nyo po, yung at least 9 times na nag-pray si Jesus Christ, madalas po yan, nagpe-pray muna siya bago ang miracle. Look at this. Si Jesus nag-pray muna bago makalakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus nag-pray muna bago niya pinili ang 12 disciple. Si Jesus nag-pray muna bago siya arestuhin, bago siya ipako sa krus. Bago yung monumental miracle or blessing, laging may prayer sa simula. Hindi siya nagpe-pray in between. Nagpe-pray siya before it. Why? Because for Jesus Christ, monumental, importante na meron akong connection first with God. Meron akong relationship na pinapriority ko sa aking buhay, na bago ko harapin ang demands ng ministry, nagpe-pray muna ako. Bago ko harapin ang mga tao, I pray first. Amen? That I have to prioritize my private life with God more than my reputation in public. Because most of us, napansin niyo ba, that we care so much about our reputation. We care so much about our public appearance nowadays. Lalo po ngayong eleksyon. Tingnan niyo po ang mga politician, hindi lahat, pero marami. That they care so much about their public reputation. Pero mo yung picture na nilalagay nila sa poster, 20 years ago pa nilang picture yon. Ayaw nilang i-post yung picture na may wrinkle sila. Because, okay, ayaw niyong tumawa. Pastor, politika, wag natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Okay? Di ba? Bakit? Because they care so much about their reputation, they invest millions for that reputation.
Right? Kaya minsan yung iba, unfortunately, nag-hire pa ng ibang tao para lang pagandahin ang reputation nila sa social media. O pag nag-post ako, comment kagad kayo para kayo ang nasa ibabaw. Kailangan active ang comment section. Kailangan maraming reaction para ikaw yung unang makikita sa comments. Okay pala. Approve pala ang lahat ng tao. Because they are paying millions to take care of their reputation. Pero napansin nyo, ang dami nilang ginagastos sa reputasyon, walang gumagastos sa karakter. Walang gumagastos to develop their humility, to develop their God-fearing attitude. Amen? Hallelujah. Naka-attend na ba kayo ng meeting de Abansit lately? Hindi kayo ma-attend? May ano daw doon, 5,000 daw doon. sa Mindanao nga, nabalitaan ko, 15K daw doon. Matindi. Tsaka yung watcher, iwa-watch talaga kung yun ang binoto mo. Matindi. O di kasi dito sa Pilipinas. Pansinin nyo ang mga ibang politiko, hindi lahat marami namang, may mga matitino naman. Pero pansinin nyo mga politician, actually hindi lang politician, kahit mga businessman, mga ngako yan sa inyo. Pag ako ang nahalal, ipapagawa ko ang daanang ito. Magkakaroon tayo ng health center na libre. Magpapatayo tayo ng 2 eskwelahan. Ang mga tao naman, yeah! Woo! Is it as if our politician is the savior of the world? They are not. Amen? And they are not perfect. Tignan nyo, nangangako sila, hindi pa nakaupo yun. Paniwalang-paniwala na tayo. Samantalang si Jesus Christ, nandun na more than 2,000 years ago, nakaupo na sa trono niya. Tumutupad ng kanyang pangako. Hindi natin mapaniwalaan. Kung kaya nating maniwala doon sa politikong hindi pa nakaupo, ba't di natin kayang paniwalaan yung Diyos na nakaupo sa kanyang trono? And He is victorious and not defeated. Amen? Bakit? Perception, character, inuuna natin ang facade, ang appearance kesa sa ating puso. I believe this is a correction, a wake-up call for each and every one of us, that before we value what other people sees, kailangan natin i-value ano ang nakikita ng Diyos. Because a man look at the appearance, but God looks at the what? At the heart. Na minsan we prioritize our flesh so much, na kapag nagka-problema yung flesh natin, tsaka tayo tatawag sa spirit. Instead of calling the spirit first, and that spirit will align you, and your flesh will be aligned through the work of the spirit. Naunawaan nyo mga kapatid? Hindi nyo, okay, lagay na lang natin dito. Nilagay ko to. First, bira lang ako maglagay ng mga ganito, pero I find it will summarize what I've been trying to say. Too often, we start in the flesh, and then trying to fix things in the spirit, right? Chasing peace after chaos. But Jesus shows us a better way. Ano yung better way? Start in the spirit and let that spirit shape how your flesh responds to that day. Ibig sabihin, prioritize talaga natin muna ang Panginoon above all else. Everybody say, make God the priority. Sa totoo lang, nangihinayang talaga ako. Think about this. Hinayang ako. Bakit? Because sa pamamagitan ni Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng direct access sa Diyos. Hindi nyo na kailangan dumaan sa priest o sa saint para makipag-usap sa Diyos. Pwede kang kumausap kay Lord diretso. Yung Diyos na nag-form sa'yo, yung Diyos na lumikha ng universe, but at the same time numbered your hair. A God that knows you can call anytime, anywhere. You don't have to go to the palace. You don't have to go to the city hall. In your bedroom, in your kitchen, wherever you are, you can call. Libre, walang bayad. Pero underutilized. Libre, pero ayaw natin gamitin. Now think about this. The God of the heavens and the earth, who spoke the universe into existence, who numbered your hair, numbered hindi counted. I mean, hindi counted. Kasi, madaling i-count. Science will count. Okay, you have an average of 4,000 hair strands. O iba, hindi tayo mahirapang bilangin. Pero for most of us, mahirap i-estimate. Mahirap bilangin kung ilang buhok meron tayo, correct? Pero si Lord hindi niya lang binilang. Bawat isang strand may number. Numbered. Ibig sabihin, yung 4,063 nalagas kanina nung nag-sunsilk ka, yung 2,063 ibig sabihin, every one of them, the same God that created the universe is the same God that numbered your hair. And that same God is saying, you can call me anytime. Pero ayaw natin tumawag.
If you have a number, meron ka sa cellphone mo na number ng mayor. You feel, ano na ba, parang, nasa akin number ng mayor. Close kami ng mayor namin. Di ba? Anytime you call, you know the mayor will answer. Medyo may angas ka siguro niya ng konti kasi connected kaya ako kay mayor. Gusto mo padampot kita? May mga ganun ka, di ba? Because you have a connection with your mayor, correct, mga kapatid? But look at this. You don't have a connection. Hindi lang mayor to, yung sinasabi ko. Yung mayor ng lahat ng mayor, hari ng lahat ng hari, yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, pwede mong tawagan, yung mayor nga, hindi mo pwedeng tawagan anytime eh. Magpapa-appointment ka pa eh. Itong si Lord, kahit saan ka, pwede kang, pag may sakit ka, pwede kang tumawag. Pag nahihirapan ka, pwede kang tumawag. Every day, pwede kang tumawag, pero ayaw nating tumawag every day. Underutilized. Na ang prayer, huwag kayo mag-alala, hindi kayo taga-ibang church to. Kasi kayo, lagi kayo nagpe-pray kay Lord eh. Kada hakbang kayo, Lord, in the name of Jesus, hallelujah. Napapa-speaking in tongues pa iba dyan eh. Diba? Pero ang prayer is not just a 911 hotline that we have, that when things go wrong, tsaka lang po tayo tatawag sa ating Panginoon. Prayer is a way for you to connect with God. Prayer is a way for you to grow in God. And prayer is a way for you to get in sync with God. Nagiging tugma ang puso ng Diyos sa puso natin. Na sinasabi mo, Lord, break my heart for what breaks yours. If it breaks your heart, break my heart. Kung natutuwa ka, gusto kong matuwa ako. Kung nalulungkot ka, malulungkot din po ako. Imagine ninyo, you have an access to God every time. And yet, underutilized. And yes, kapag tumawag ka ba kay Lord, papakinggan ka niya kapag may sakit ka? Pag may pagsubok po ba kayo, tumawag ka kayo kay Lord, makikinig ba siya? Yes. He is a problem solver. Yes, He is a miracle-working God. But He is also your friend. He is also your Father. He is your source of wisdom. And every time you call on His name, He hears you and He cares for you. Di ba? Asarap sa feeling. Okay lang? Ako na lang. Ang sabi ng scripture, James 4:8, come near to God, and He will come near to you. What a promise. What a promise. Amen? Sa mga kapatid ko dyan na feel ninyo laging lumalayo si Lord sa inyo o malayo kayo sa Panginoon. When you come near to God, He will come near to you. Jeremiah 3:3, verse 3. Hindi 911 ang hotline ni Lord, 333. Ano yung Jeremiah 3:3? Call to me, and I will what? Answer you. Gusto nyo ba yon? Na kapag tumawag kayo, sasagot ang Lord? Pag sumagot pa lang ni si Lord, masaya na pala tayo eh. Pero may kasunod pa. Hindi lang siya sasagot. Ano sabi ng scripture? He will tell you great things. Gusto nyo yun? Gusto ko yun. But at the same time, hindi pa tapos si Lord doon. Hindi lang great things, kundi unsearchable things. Now, friends, that is a bold statement right there. In a generation where everything is searchable, mag-Google ka, searchable, profile ng tao, searchable, every document, every information is searchable, and then God will say, I can show you unsearchable things. Lord, what is there na hindi pa namin kayang i-search? The divine. Even the divine. Even the things that our books cannot tell us or education cannot teach us, the Word of God, His presence is able to show you what? Great things and unsearchable things. Gusto niyo yun? Ako gusto ko yun. Okay lang? Tatawag lang. Tatawag lang, brad. Di mo kailangan ng internet connection. Spiritual connection lang. Amen? You don't okay, praise God. Amen? He will show you great things. Gusto niyo ba yan, mga kapatid? Yes. That's why I want to challenge you, global family. Read your Bible. Pray as much as you can. Ba't kailangan mag-pray, pastor? Kailangan mo yun. Hindi kailangan ni Lord prayer mo. Kailangan mo ang Lord. Magbasa ng Bible. Yes. Bago pa kahit walang krisis, magbasa ng Bible. Bakit to? Mahirap nang magbasa ng Bible pag may krisis na. Tama ba, mga kapatid? Kasi yung Bible, tuturuan ka anong magiging response mo kapag may krisis. Crisis. Sa gitna. Ginawa ko na lahat. Mag-response lang kayo.
Gusto niyo ba gawin ko rin yung ginawa ng kids? Tsaka ng youth? Kakantahin tayo. Amen? In time, alam niyo bakit? Bago pa tumama ang krisis, dapat, alimbawa, makikipagkaibigan ka lang ba kapag may krisis na? O mas magandang you surround yourself with people that will help you bago pa tumama ang krisis? Halimbawa, nalulunod ka na. Help! Help! O Brad, ito libro, Swimming 101, basahin mo. Nalulunod na papabasahin mo pa ng Swimming 101. It doesn't work that way. Basahin mo na muna yung Swimming 101 para in times na malunod ka, alam mo gagawin mo. Ganon din sa Panginoon. We don't have to drown ourselves first bago natin hanapin ang presensya ng Panginoon. Kaya mas lalo tayo nahihirapan i-search ang unsearchable things. Hanapin ang kalooban ng Panginoon kasi we are drowning with problems, drowning with difficulties, drowning with challenges in our life. Ang sabi ng Panginoon, call to me and I will answer you. Kailan? Early morning. Saan? Solitary place. Yan mang solitary place na yan, maliit na kwartong meron ka sa bahay mo, prayer room na sinet up mo. Yan mang solitary place, oras pag nag-alisa na ang iyong mga anak at ang iyong asawa, where you can spend time with God all by yourself, find that place. Amen? Read your Bible. Pray to God. Amen? Just like Jesus Christ. Before the demands of the world, habang ang lahat naghahanap, asa si Jesus Christ? Where is He? Praying. Amen? Where is He? Cultivating the relationship that He has with the Father. Eto na nga. So dahil si Jesus Christ nagpe-pray, ang mga tao nandyan na, pumipila na, ibang tao dumayo pa sa ibang lugar para lang mapatungan ng kamay ng ating Panginoong Yesus. Dumayo pa yung ibang tao sa ibang lugar, sa ibang region pa sila galing para makinig ng salita ng Panginoon. Ang haba na ng pila, maaga pa lang. So si Simon, lagi namang nagpapanik, una talaga si Simon. Simon, sabi ng scripture, verse 36, Simon and his companions, so they were looking to Jesus. Sana ba si Jesus? Ang haba na ng pila, pare. Ito mga tao to, sabi nila, taga ano pa ako, taga Samaria pa ako, galing pa ako na ibang lugar. Talaga, sure po, teka lang, wala pa ba si Jesus Christ? So si Simon, hinanap niya si Jesus Christ, verse 37, at nung nakita nila si Jesus Christ, sabi nila, Lord, everyone is looking for you. Di ko alam kung anong tono niya na, Lord, everyone is looking for you. Or, Lord, everyone is looking for you. Lord, everyone is looking for you. We don't know. But I can sense the sense of urgency na sinasabi ng mga disciples, because Jesus was in demand, He was popular, people are flocking in and coming from different regions at that time. Hinahanap nila si Jesus, nasa na ba si Jesus Christ? Kailangan namin ng healing. Nasa na ba si Jesus Christ? Kailangan namin ng teaching. And when Simon was probably pressured by the demands of the people, sabi niya kay Jesus Christ, Lord, hinahanap ka na po ng lahat. O siguro, Lord, ano? O parang asawa nyo, di ka pa ba tapos yan? Pagising namin, wala ka na po. Nagtago ka na dyan. Everyone is looking for you. Hurry up. Baka pwede nyo pong bilisan. May tanong ang mga tao, kailangan nila ng kagalingan. Nasaan ka po? Where are you? Alam niyo, nung binabasa ko to, nung sinasabi ni Peter na everyone is looking for you, naalala ko si Martha. Because Martha was looking for Jesus when Lazarus was sick. In-email niya pa si Jesus nun Lord, dying na po kapatid ko. You have to be here. And nung nabasa ni Jesus Christ yung email, sabi niya, okay lang yan. He delayed in essence. You know what happened late after? Lazarus died. Three days later, after Lazarus died, sabi ni Jesus, liga na, it's time, let's go. So imbis na pupunta lang siya para dumalaw sa ospital, sa sementeryo na bigla dumiretso. Because Lazarus was already dead. Ano ang unang tanong ni Martha? Where are you, God? We're looking for you. Kung nandito ka sana, hindi siya namatay. Sabi ko nga sa sarili ko, grabe no? Talagang ako parang hindi ko yung kayang sabihin kay Jesus that I'm telling Jesus what to do. Lord, kanina ka pa dapat nandito. If you're here, if you have been here, He would not have died. Lord, ano ba ginagawa mo? Nakapila na po ang mga tao. But Jesus knows that being in demand is not the same as being in purpose. Hindi porket dinidemand ako ng tao, yun ang kailangan kong gawin. I love that about Jesus. I love that about Jesus. That He knows His priority. He knows His mission. Na alam ko, nakapila ang tao, kanina pa sila, pero yung popularity ng ating Panginoon, I believe, na yung popularity, it creates
it creates some pressures in it. Pero mas pinili ni Jesus yung presence over that pressure. Hindi niya hinayaan na yung popularity ang magdi-define ng kanyang direksyon. Ibang-iba ngayon, ano? Kasi minsan yung susunod mong post, nakadepende kung ano nag-viral. So you are allowing your popularity to define your next content. Instead of, hallelujah, praise God. Amen? Huwag niyo sabing, di naman po ako sikat katulad ng dati. O, di ba? Minsan yung mga posting din, okay, bakit sa 56 na selfie mo, 2 oras mong pinaghirapan yung pipili ka ng 3 na pare-pareho din. Bakit? Kasi pansin ko pagka medyo ganito yung posting ko, mas maraming likes ba? Yung ganyan. Pag ganito angle ko to the left, diba? Pag ganito suot ko, pag ganito sayaw ko, pag kumembot ako, parang, and you allow the people to drive your post. You allow your popularity to drive your destination, your next decision. And that's not what Jesus did. Hindi niya inallow yung public approval na mag-shape ng kanyang ministry. Alam ko nakapila sila. Pero mas mahalaga sa akin itong prayer. Amen? Kasi papansinin niyo mga kapatid, yung prayer ni Lord in private ay nagkukos ng display ng power in public. Ulitin ko, yung kanyang prayer in private, nagli-lead sa display ng power in public. When he prayed in private, the power will be manifested in public. So sabi ni Simon, Lord, where are you? Ano kaya sagot ni Jesus Christ? Verse 38. Jesus replied, let's go somewhere else. Ha? Teka lang, Lord. Nakapila na po, oh. Yung iba po, nagkampa po dyan, mula kagabi pa, ibang region sila nanggaling. Saka po ba galing? Saka ba nagpunta? Kailangan ka na po ng mga tao. Ano sabi ni Jesus? Punta tayo sa ibang lugar? Punta tayo sa mga nearby villages para makapag-preach din ako doon. Wow. First of all, look at the context here. Kung titignan niyo yung pinanggalingan nito, nung text na ito, nagpagaling si Jesus ng maraming may sakit. Okay. After the miracle, he withdrew himself. He prayed. After he prayed, ang sabi ni Simon, ano po, wala na po ba? Ang sabi ni Lord, let's go somewhere else so I can preach. So ministry, prayer, ministry. Naka-sandwich lagi. Hindi niya hiniwalay na prayer and then, bahala na. No, it's integrated with his life. He lived harmoniously with God. Na hindi niya sinabing, okay, dinidemanda ba ng mga tao? Okay, go. Nagmamadali pa. Okay, ayun ang gusto-gusto ko kay Lord. Napansin niyo ba si Lord hindi nagmamadali? Never ako nakabasa sa Bible na sinabi, at napatakbo si Jesus. Dahil manilate na siya sa kanyang appointment. Si Jairus nga, patay na, naglakad pa eh. Amen? Dying na yung anak ni Jairus, nagpaantala pa siya dun sa babaeng dinudugo for 12 years. Sabi ni Jairus, Lord, kailangan ka namin. Emergency na yan. Basta life and death, wala na mas emergency, correct? Sabi ni Jesus, okay. Habang papunta si Jesus, doon sa anak ni Jairus na 12 years old, na dying, wala nang mas emergency doon. Kahit anong meeting, ang sumingit sa gitna, mas importante, dying na po yun eh. Pero ano sabi ng Bible? Habang naglalakad si Jesus Christ, may isang babae na dinudugo for 12 years. Natiis niya nga yung 12 years na dinudugo siya eh. Pwede sabihin ni Jesus, antayin mo na lang, babalik ako sa iyo. Total, natiis mo naman ng 12 years, siguro naman mga 12 hours, maantay mo pa ako, di ba? Correct? Pero ano sabi ng Bible? Gumapang itong babaeng ito. He crawled her way to her healing. And he touched the hem of Jesus' garments. Si Jesus Christ habang naglalakad, hinawakan sa laylayan ng damit. And watch this. Huminto pa siya. Ano sabi niya? Sinong humawak sa akin? Sabi ni Jairus, emergency Nakatiis yan 12 years na. But you will never see Jesus rushing. Never. Hindi nyo nakita si Jesus na late. He always walks. Lagi siyang naglalakad. Hindi siya napapatakbo. You cannot see Jesus rushed, but you can always see Him focused. Focus siya.
sa purpose niya. Sa sobrang focus niya, kahit ma-disappoint si Jairus, kahit ma-disappoint yung mga tao nag-aantay, doon tayo sa kabila. Let's go somewhere else. Even at the expense of disappointment of these people, hindi nakalinya yung kanyang itinerary sa approval ng tao o gusto, no. Naka-align ng kanyang priority sa purpose niya mismo. Alam ni Jesus kung ano ang urgent at important. Kasi madalas pasinin nyo tayo minsan, naguguluhan tayo between urgent and important. Lahat naman ng mahalaga, important, right? Ang importante, mahalaga. Pero hindi lahat ng urgent, important. Kasi pasinin nyo mga urgent, ang ingay niyan eh. Teleponong nagre-ring, urgent, sagutin mo. Deadline. Maingay ba deadline? Maingay yan. Crisis. Emergency. Maingay. Pero hindi lahat ng importante, maingay. Maingay ang crisis, maingay ang deadline, pero tahimik lang yung mag-build ka ng healthy relationship. Cultivate your relationship with God. Yun urgent, ito important. Importante you build a healthy relationship with God. It is important that you grow in your spiritual life. Pero hindi kasi sigawan yan. Uy, kailangan mo ako. Hindi. Laging tahimik lang. Pero yung tahimik na yun ang magde-define ng yung eternity. Yun ang magbabago, hindi lang ng eternity mo, pati moment mo. If you will follow what is important. Sabi ni Simon, Lord, kailangan ka na rito. Urgent. Pero sabi ni Lord, important. Let's go somewhere else. So I can preach the word. He knows what is important. Hindi lang nagbabase si Lord sa urgent. So hindi lahat ng phone call, friend request, hindi lahat ng message, hindi lahat ng deadlines, hindi lahat ng crisis, hindi lahat ng emergency. Hindi porket nagpapanik ang tao, nagpapanik ang ating Panginoon. His actions are not rushed. They are focused. Pasinin niyo si Jesus Christ. That's why we love Jesus Christ. Hindi ka makakasense na, pa-burnout na. Walang ganun. Stress na siya, confused siya. Lagi siyang may rhythm. Lagi siyang may consistent pace. Why? Hindi kasi siya compartmentalize eh. Diba? Kasi kung naka-compartmentalize siya, kay Jairus na ako, next appointment ka na. You cannot disturb my day. But no, he lived harmoniously. He knows his purpose. He knows his mission. That's why, verse 38, and we will close with this, sabi niya, let's go somewhere else. To the nearby villages, so I can preach there also. Everybody read that last part. That is why, mission. That is why I have come. Sabi ko kay Lord, nung binabasa ko to, parang almost ilang araw, paulit-ulit lang, kasi sabi ko, napakasimple nito, Lord. Pero profound yung katotohanan na, yun ang kanyang rason. Sabi ko kay Lord, sana all, alam namin kung ano mission talaga namin. Hindi kami nagpapadaig sa pressure ng iba, sa demands ng iba. Sabi niya, preach tayo sa iba. Lord, kawawa. Okay lang. Yun ang rason kung ba't ako nagpunta rito. Hindi para i-please yung mga nag-aantay, kundi i-preach ang gospel to the ends of the earth. Pero paano naging clear kay Jesus Christ, based on the text, kung ano ang kanyang mission? I believe it is the intimacy that He has with the Father. So yung clarity ng iyong mission, mangyayari lang. It is born out of intimacy. The more intimate you are with God, mas nagiging clear ang iyong mission. Hindi success ang nagda-drive ng calendar mo, hindi influence, hindi crowd, hindi tao ang nagda-drive kung paano ka magsasucceed in life. No, it is the Lord. So when you live harmoniously with God, lagi kang aligned. Lagi kang centered sa pinapagawa ng ating Panginoon. Hindi ka nagpapanik, hindi ka anxious. Now sometimes, there's always a temptation for us to be anxious. Being anxious sometimes is probably not a sin, but living an anxious life is not God's will for your life. Hindi yan ang kalooban ni Lord sa iyo. Hindi niya kalooban na mamuhay ka sa anxiety, sa depression, sa kalungkutan. Hindi ang kagustuhan ni Lord sa atin. Because naniniwala ko, hindi naman talaga tayo nakadesign sa bullet train speed life. Nakadesign tayo sa camel speed lang. Sa totoo lang. But because of the demands of the earth, kung ano-ano demands sa atin,
na nagpupush sa atin sometimes to work harder, do it faster. Nasabi ng Panginoon, guys, be still. Relax. Live in harmony with God and everything else will follow. I love that. Kahit ako tinuturuan ni Lord, be still. Everybody say be still. Psalms 46 verse 10, be still. Ano ibig sabihin? Live in harmony with God. Hindi yung, wala na akong time sa family. Bakit? Lagi kang wala. Be still. Wala ka ng time to sow seeds for your relationship. Madaling i-fill ang schedule, mahirap i-fulfill ang schedule, so be careful. Be still. Ang be still is not the absence of activity. Hindi porket naka-still tulog. Hindi porket naka-still tamad. Being still with God is living in harmony with God. Because you know, na kung hindi tayo lulugar dun sa harmonious living, both extremes will create problem. Pag masyado kang selfish, problema ba? Yes, pag hindi mo naman inaasikaso sarili mo, problema rin. So you have to live in harmony with God. Kapag hindi ka nagpapahinga, hindi ka natutulog, hindi ka kumakain ng tama, magkikreate ba ng problema? Yes. Pag daldal ka ng daldal, problema? Pag di ka nagsasalita, problema rin. You have to live in harmonious life. At watch this, kahit na gaano karaming Jesus ang meron sa buhay mo, kung hindi ka magpapahinga at matutulog, magkakaproblema ka pa din. Kahit na gaano katatag ang iyong pananampalataya, kahit mag-pray ka pa ng happiness, pero you don't sleep enough, it will still create problem. You still feel lousy every single time. And the moment you feel you are too mad, you are too sad, masyadong puyat, you're not eating well, you're not living healthy, iti-take advantage ni Satan yun. For you to have a distracted, unproductive, and bring you to a vicious cycle of your life. We don't want that to happen. So sabi ng Lord, be still. Kasi, balik mo anak, Psalms 46, kasi ang be still is a gateway for harmonious life. Yan ang daan papunta sa harmonious life with the Lord. Pag sinabing harmony, hindi balance everything perfectly. Pero pag sinabi nating be still, a gateway to our harmonious life, is just we are saying, Lord, thank you. I surrender everything to you. Now I get to relax and be still. Trade your worry into rest. Trust God that He will carry you through this chaos. Magtiwala sa Panginoon. Sa Bisaya, salig sa Ginoo. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. You are not meant to strive alone. Hindi mo kailangan dalhin ang pagproblema mag-isa. Bring it to God and be still. And makikilala mo kung sino ang totoong Diyos mo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ako po yung type ng preacher na interactive. So if you feel like God is talking to you, feel free to say amen, preach it, pastor, come on, okay? O kaya naman kung feeling nyo para sa inyo, di ba, amen lang kayo. Kung para sa katabi nyo, amen pa rin kayo. Kung para sa mga kamag-anak nyong wala rito, amen pa rin kayo para sa kanila. I-share nyo na lang yung video after the service. Amen? Ready to receive the word of God? Amen. Let's open up our Bibles to Luke chapter 18, verse 9 to 14. Lucas 18, verses 9 to 14. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray. One is a Pharisee and one is a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like the other people. Allah siya. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo rin yan. And I give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast, his chest, and said, God, have mercy on me. I am a sinner. And I tell you, sabi ni Jesus, that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang installment po ng ating week 2 last week, we talk about fired up and fruitful. Sa week 2, ang ating pong message today is called, ready? Masters of Appearance.
masters of appearance. Okay? Last Sunday, katulad po ng binanggit ko, we are living in a world na mas binavalue ang loud kesa humility. Mas binavalue po natin yung spectacular kesa sa mga steady. Kasi nga, we are always looking for evidence for manifestations. And if you claim to be a believer of Jesus Christ, of course, kailangan may manifestation. Hindi naman po pwedeng sasabihin mong follower ka ni Jesus, pero walang ebidensyang nakikita. Unti-unti yung dinedevelop. Hindi naman porket tinanggap mo ngayon, meron ka agad bukas. Pero the more you consume yourself with who He is, and the more conscious you are with God and not with yourself, nakikita mo na unti-unti kang binabago ng ating Panginoon. Nakikita mo yung manifestation ng Holy Spirit. Manifestation ng Diyos sa iyong buhay. Dati, maiksi pasensya mo, ngayon umahaba. Dati, mahirap kang magpigil sa sarili, pero ngayon medyo napapansin mo yung self-control mo, nag-i-improve. Bakit? Nakakakita ka ng ebidensya. Everybody say evidence. Okay? Bakit? Yung manifestation na yan po ang kailangan ng lahat ng mga Kristiyano. Kasi kung wala ang witness ng Holy Spirit sa atin, mahina ang pananampalataya natin. Ang mga spiritual journey natin, dry, powerless, and empty. But, napakahalaga na merong manifestation ng Holy Spirit. Sinabi nga natin last Sunday, when you have the Holy Spirit, pwedeng bigyan ka niya ng regalo. Pwedeng magkaroon ka ng wisdom, ng knowledge, a gift of prophecy, a gift of speaking or interpreting tongues, kahit pa hindi naniniwala ang lahat. Yung regalo ng guidance ng Holy Spirit. Yung regalo ng spirit of discernment. Sino sa inyo gusto niyan? Ako gusto ko personally. Na magkaroon ako ng wisdom, magkaroon ako ng knowledge, magkaroon ako ng prophecy. Pero napakahalaga ng manifestation ng wisdom, pero mas mahalaga yung fruit. Pwede kasing may wisdom nga, pwede kasing may knowledge nga. Pwedeng nag-i-speak ng prophecy, pero hindi rin marunong mag-self-control. Pwedeng sabihin natin na meron tayong manifestation ng Holy Spirit, meron tayong giftings na natanggap mula sa Holy Spirit, pero hindi makita yung fruit sa ating mga buhay. Ibig sabihin, pwedeng may appearance tayo ng faith, pero walang fruit. Pwedeng mukha tayong healthy on the outside, pero hindi tayo productive. Bakit? May gift, may fire, pero walang fruit. Naniniwala tayo na ang galaw ng Diyos, ang work ng Panginoon, ay hindi lang laging spectacular, hindi lang laging miracle. Naniniwala ako, bukod sa spectacular, may personal dealing ang Diyos sa bawat isa sa atin. Balikan natin ang Galatians 5:22-23. Ano nga po uli ang fruit of the Holy Spirit? What are these? Love. Ano pa? Joy. Ano pa po? Peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So gusto natin lahat ng fruit na yan mag-manifest sa atin as one entity. Hindi siya hiwa-hiwalay, di ba? Isa lang siya. Unified character that once you receive the Holy Spirit, automatic may joy. Kasi hindi a la carte Christianity ang tinuturo ng Lord sa atin. Na meron kang love pero hindi naman kind. Meron kang faithfulness pero wala namang self-control. When you have the Holy Spirit, isa sa mga epekto ng Holy Spirit, isa sa mga bunga ng Holy Spirit, automatic may love, may joy, may peace, may patience, at yung siyam na yan hanggang self-control. Sino sa inyo, feeling nyo, kailangan nyo yung number 9, yung self-control? Sabi mo sa katabi mo, mukhang bibigyan ka ni Lord ng self-control today. Amen? Bakit? Posible kasi na meron kang fire, pero wala kang fruit. Bakit? Yung spectacular things, mangyayari yan in a moment. Pero yung fruit, it will be proven over time. Dahan-dahan. Unti-unti mo nakikita yung galaw ng Holy Spirit sa atin. Yung manifestation, yung miracle sa ating buhay, it could change your circumstance. Halimbawa, may sakit ka, naka-receive ka ng miracle. Kanina may kausap ako, may pinagpipray kami 2 weeks na. Every week, pagkatapos ng service, lumalapit siya sa akin kasi may bukol siya dito sa likod. No, pinapa-check niya sa doktor kasi pinapatignan kung cancer. 2 weeks siyang bumabalik, pinagpipray namin. Kanina lumapit siya, pastor, nawala na po yung bukol. Okay? So, may manifestation. Everybody say manifestation. Okay, pwedeng nawala yung bukol, pero yung yabang hindi nawala. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? May manifestation, pero hindi nakitaan ng fruit. Hindi nakitaan ng love, hindi nakitaan ng joy. Bakit? Yung manifestation, yung fire, babaguhin niya ng circumstance mo. Biruin mo, may sakit siya, nawala eh. Pero ang fruit, hindi lang babaguhin ang circumstance, babaguhin ka. Okay? May changes na mangyayari sa ating buhay. Pero we have to understand, lalo po sa week number 2 ng ating series today, na meron pong difference yung projecting the fruit and producing the fruit. We are not called to project the fruit.
O magkaroon ka, sabi ni pastor, magkaroon daw ng patience. O, maging patient ka. Okay, pastor, in 3 weeks, magiging patient na ako. So you're trying to project that patience. Pero hindi tayo tinawag ng Lord to project the fruit. We are called to produce the fruit. Amen? Hindi mo pinipilit. Walang puno na nag-i-strive para magbunga ka, automatic lang siyang nagbubunga, basta healthy siya. Because healthy things will always grow. Lahat ng healthy, always siya nagiging fruitful. So you don't have to force love. You don't have to force peace. Akala mo yung peace makukuha sa resort. Akala mo yung peace makukuha mo pag nag-outing kayo. Naku, walang peace sa outing. Lalo ko ikaw magbabayad. Tama ho ba mga kapatid? May sabi mo sa katabi mo, peaceful ka ba? O talaga kung ikaw magbabayad, hindi ka peaceful dyan. Magkano na kaya babayaran ko today? Kakahanap natin ng peace. Nagpapamasahe ka, magugulat ka, nagpapamasahe ka, hinold up pala. True story, may narinig akong ganyan, habang nagpapamasahe siya, bigla siyang hinold up. Hindi biglang, naghahanap ka ng kapayapaan, biglang stress pa inabot mo. Bakit mga kapatid? Because it's natural. Ang fruit is a natural result of your intimacy with God. The more intimate you are with God, the more you remain in the Lord, yung fruit na yan will automatically be produced in you. Now, bakit tayo hinahanapan ng Bible ng fruit? Kasi sabi ng Scripture, di ba? You will know them by the fruit. Bakit ang mga Kristiyano, ang identity natin, yung fruit? For example, ang NBA season na naman ngayon. So yung mga hindi nanonood ng NBA, biglang nanonood na naman ngayon. Okay? So for example, Pacers and New York Knicks. Okay? So, para malaman mo kung anong team yung NBA player, meron niyang mga uniform, correct? So, for example, sa NBA, pag nakakita kayo ng dilaw, Lakers or Golden State. Pag nakakita kayo ng maroon, Santo Niño, Pastor? Hindi, Cleveland Cavaliers. Okay, bira kayo. Okay, Cleveland Cavaliers. So, ibig sabihin, bawat kulay, may kaakibat na team. So, yung kulay, nalalaman mo na kagad yung team sa kulay pa lang. Tama po ba mga kapatid? Sa Philippine basketball, di ba, pula. O Ginebra or San Miguel. Blue. Hindi nyo na naabutan yung Pure Foods, no? Hindi nyo na naabutan yung Pure Foods. Alvin Patrimonio noong unang panahon. Okay? Nakikita mo, na-identify mo sila with the color of their uniform. Question, ang mga Kristiyano, ano uniform? Diba? Ano uniform natin? Ang sabi ng Scripture, you will know them by their fruit, by the way they love each other. Yun ang uniform natin eh. So kapag nakita mo ng love, ay, may prutas talaga. So yun yung sinasabi ng Scripture na pwede kang nagpo-project ng fruit, pero hindi ibig sabihin nagpo-produce ka ng fruit. So hinahanapan tayo ng Lord ng fruit, hindi dahil gusto niyang i-project mo yung fruit, kundi gusto niyang i-produce mo yung fruit. Bakit? Because God Himself, lahat ng kanyang ginawa, may fruit. Amen? Kayo po ba iniligtas ng Panginoon? Kayo po ba'y pinatawad ng Panginoon? Kayo po ba'y naka-receive ng deliverance mula sa ating Panginoon? Lahat tayo naka-receive ng kaligtasan. Gusto natin yan, Lord, salamat sa kaligtasan. Anong proof? Anong katibayan mo? Anong resibo mo na talagang ikaw, binayaran ka na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus? Kasi lahat ng binibili mo, may kaakibat na resibo yan eh. At yung resibo na yun, ang tawag mo, proof of purchase. Ibig sabihin, bumili ka, may katibayan yung pagbili mo. So kung ikaw ay binili ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang dugo, ano ang proof of purchase? Yung cross is a proof of purchase. Yung empty tomb is a proof of purchase. Amen? Yung stones that was rolled away is a proof of purchase. So kapag sinabi ni Satan sa iyo, ligtas ka na ba talaga? Yes. Anong katunayan mo? Because Jesus rose again from the dead. Ayun ang resibo mo eh. Meron kang proof of purchase. Naunawaan niyo mga kapatid. So ibig sabihin, kung dahil kay Jesus, amen, ikaw ay niligtas, at yung kanyang buhay na katawan, ang yung katunayan na ikaw ay binayaran ng Panginoon at niligtas ng ating Panginoon, every time na sasabihin mo ngayon, because of Jesus Christ, I am saved. Come on now. Kapag sinasabi mong you are saved, yung salvation na natanggap mo, hindi lang basta regalo yon. Fruit yon. Bakit fruit? Epekto yon ng ginawa ni Lord. Epekto yon ng sakripisyo ng ating Panginoon. So where's your fruit? Pag sinabi ni Jesus Christ, you are all Lord, where's the proof? I rose again from the grave. That's the proof. Ibig sabihin, may prutas, may epekto yung kanyang ginawa. Tama po ba mga kapatid? So, unfortunately, minsan nakafocus tayo sa panglabas na appearance kaysa sa puso natin. That's why nakakalungkot ang religion nowadays, ang tawag ko yan, dead religion, because we're so focused on behavior modification, pero ayaw natin pagfokusan ng heart transformation.
Lahat na lang patungkol sa church, puro panlabas. Kung paano ka magsuot, anong kulay ng buhok mo, ano dapat ang itsura mo pag pumupunta ka sa church. Instead na ang tinitignan, kamusta puso mo? Pwede kasing nakakurbata ka, naka-long sleeve ka, pero ang puso natin is defiled at marumi. Pero posible naman may pumasok, nakasando lang, naka-short, hindi niya alam ang sistema, hindi niya alam kung paano manamit sa loob ng simbahan, pero genuine yung kanyang puso na lumalapit sa ating Panginoon. So how will you distinguish which is which? Yan ang context ng Luke chapter 18. Nagbigay ang Panginoon ng storya sa bawat isa sa atin, kung saan nakatutok itong storya na to doon sa mga tao na feeling nila sila ay may spiritual superiority. Yung mga taong they trust in their own righteousness. Yung ang baba ng tingin nila sa iba. At dito sa story ang babasahin natin, papaalalahanan po tayo ng ating Panginoon na ang Diyos, hindi po siya impressed sa appearance. God is moved with our humility. But the more we humble ourselves before God, makikita nyo. And sa verse 9 pa lang, pinakita na ho sa atin dito, kung kanino naka-address itong parable na ito. Sabi ng verse 9, okay, let's go back to verse 9. To some who were confident of their own righteousness. So para kanino daw to? Grabe, pastor, pumunta nga ako sa church para makinig. May exam pala. Okay, hindi. Okay, tignan nyo yung verse. To some who were confident with their own righteousness and looked down on others, Jesus told this parable. So may pinapatungkulan si Jesus Christ. Kanino niya pinapatungkol to? Doon sa mga tao na laging nakatingin sa kanilang sariling righteousness. Listen to me. Ang ugat ng hypocrisy, confidence in yourself. Amen? If you want to live by grace, be Jesus conscious, not self-conscious. Because the more conscious you are with yourself, the more na makakita ka ng mali, hindi ako karapat-dapat. But the more conscious you are with Jesus Christ, hindi ako karapat-dapat, pero siya ang aking righteousness. Hindi ako perfecto, pero siya ang aking perfection. That Jesus even said, Jesus said that I am the righteousness of God in Christ. Not because of what I do, but because of who I am in Him. Amen? So sabi ni Jesus Christ, itong parable na ito ay para sa mga taong masyadong confident sa kanilang sariling righteousness. Yung pinagkakatiwalaan nila ang kanilang katwiran, ang kanilang mga salita, ang kanilang upbringing, ang kanilang connection, ang kanilang affiliation. Pag pinakinggan mo, tunog righteous. Pero pag nagsalita, condemning. So sabi ni Jesus Christ sa verse 10, may dalawang lalaki na pumasok sa simbahan ng Gia Kamanaba para mag-pray. Isang katabi mo sa kanan, joke, isang Pharisee at isang tax collector. So mayroon tayong at least dalawang karakter today. Parehong nag-pray. Okay? Pero magkaiba puso. Pareho ng appearance, pero magkaiba ng fruit. Yung isa, tax collector. Now, ibig sabihin, sabi ng scripture, meron daw pumasok sa church, taga-BIR. May taga-BIR ba dito? Pasensya na po, ha? Eh, ngayon, yung mga BIR ngayon, mababait na po yan. Mababait na po yan. Tapat po yan. Tapat. Oo. Judgmental kayo, eh. Yun nga lang, noong unang panahon kasi, kaya tax collector ang madalas illustrate ni Lord to be the lowest of the lows. Kasi ang tingin nila sa mga tax collector, back in the day, hindi ngayon. Back in the day, mga traidor. Kasi nga dahil sakop sila ng Romano, grabe mag-tax ang mga taga-Romans. Nahihirapan ang buhay ng mga Jewish people kasi nga ang taas-taas ng taxation. To make matters worse, ang sumisingil ng taxation, kababayan nila. Ito mga kababayan nila, nagtatrabaho para sa mga Romano, pumapayag silang sinisingil nila ang kababayan nila sa mataas na tax. Kaya tingin nila, mga traidor kayo, nagtatrabaho kayo sa mga kaaway. So sabi ng Lord, merong isang traidor, tax collector, okay? Merong isang traidor na pumasok sa simbahan para manalangin. On the other hand, merong isang Pharisee. Now, sino ang mga Pharisee? Nako, matitindi to. Ang mga Pharisee, mga prominente to. Mga elite yan. Mga cream of the crop. Sila yung mga tinitingala sa religious group. Kumbaga parang ito, mga role model ng pananampalataya to. Tindig pa lang, suot pa lang, pananalita pa lang, yung suot pa lang sa ibabaw, sombrero pa lang, mas mahaba, mas banal yan eh. Okay, ay talagang grabe na. Highly influential, role model ng lahat. Pagdating sa pagsunod, hindi mo matatawaran to. They are deeply committed to obey the law of Moses. And when you say obedience, strict obedience yan. Talagang panata nilang sumunod. Pag sinabing Sabbath day, hindi tumatayo yan. Ni kumilos, hindi nila ginagawa kasi they want to observe rest. Pero both of them, sabi ng scripture, they prayed.
Hindi naman lahat ng Pharisee may sama. May mga Pharisee din namang sincere, pero karamihan sa kanila self-righteous. Karamihan legalistic, karamihan hypocritical. Huwag ka munang titingin sa katabi mo, mamaya na. Okay? As sabi ng scripture, pareho silang nanalangin. So, dinefine sa atin yung panalangin muna ng Pharisee. Verse 11. As sabi ng verse 11, God, I thank you. Tingnan yung prayer ng Pharisee, ha? Lord, salamat po na hindi po ako katulad ng ibang tao. Wow. Okay. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Ang sarap ng ganung prayer, no? Lord, ang dudumi nila. Lord, salamat po, hindi ako katulad ng katabi kong to, nakita ko to, tumaya sa loto, ito, katabi ko to. Salamat, Lord, hindi ako katulad ng ibang tao. May mga kilala ba kayong ganyan? Alam ko naniniwala wala sa Gia Kamanaban ng mga ganito eh. Yung sasabihin niya, Lord, buti na lang po ako mature. Napaka-immature na mga kasama ko sa church, Panginoon. Salamat po, hindi mo ako tinulad sa kanila. Ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili. Pasinin niyo yung prayer nila. Dapat ang prayer para sa Diyos yan, di ba? Pero imbes na para sa Diyos, ginamit niya yung prayer para i-present yung kanyang credential. Para i-present yung kanyang resume. Lord, ito po ang aking educational attainment. Ito po ang aking religious attainment. Imbes na dumulog sa langit, yung naging laman ng kanyang panalangin, ito po ang credential ko. Ito po ang pwede niyong tignan sa buhay ko na magiging qualification ko para yung prayer ko dinggin mo, yung kanya hindi. Kasi sinabi niya, Lord, salamat, hindi mo ako tinulad sa mga katulad ng ibang tao. Tuloy natin. Mga magnanakaw. Tuloy mo nga yung verse 11. Okay? Na hindi ako katulad ng ibang tao. Mga magnanakaw, evildoers, o wag titingin sa katabi, adulterers. Okay? Sabi niya, or even like this tax collector. Nasabi na scripture, nakaupo sa likod at a distance. So, ibig sabihin naman, nagpe-pray pa na pag ganun pa siya. You know? May kilala ba kayong ganyan? Yung pag nagpe-preach si pastor, lahat ng mga makasalanan, hoy, ikaw daw. Diba? Pasinin niyo, pagka word of God na pinag-uusapan, laging para sa katabi niyo, hindi para sa inyo. Tama ba mga kapatid? Lord, salamat po, hindi mo ko tinulad sa kanila. Yan, mga magnanakaw, evildoer, adulterer, tsaka yun, nandun po, yung mabaho, yung madumi. Mga traidor sa society. Salamat po, hindi mo ko tinulad sa kanila. Imbis na siya, i-present niya ang kanyang petition sa Panginoon, na i-present niya, ito po credential ko. That's why God calls it hypocritical, self-righteous. They rely so much in their own righteousness. And once you do that, ang sabi ng scripture, Matthew 23 verse 27, woe to you, teachers of the law and the Pharisees, you hypocrites. Amen? Notice na, hindi tinawag na hypocrite ang tax collector. Ang tinawag na hypocrites, kung sino pa yung pastor. Kung sino pa yung Pharisee. Yun ang tinawag na hipokrito. Bakit daw? Ano ang katwiran ni Jesus Christ? Next, verse 27, you are like whitewashed tombs, which looks beautiful in the outside, but on the inside, everybody, you are full of bones of the dead, and everything is unclean. Sabi ng Panginoon sa kanila, sumpain kayo, lahat ng teachers of the law, lahat ng mga Pharisees, mga hipokrito kayo. Bakit? Para kayo mga whitewashed tombs. Alam niyo ibig sabihin nun? Mga nicho na pagkalinis-linis. Ang ganda ng pintura, shiny, glossy, pero ang loob patay. Ang loob buto. Ang loob marurumi. Ibig sabihin, ang ganda ng fasad ninyo, ang ganda ng forma ninyo, ang ganda ng appearance ninyo. Pag nagtaas kayo ng kamay, 45 degrees. Ginajudge nyo ang mga 60 degrees. At ginajudge nyo ang mga... sabi niya, ang gaganda ng forma ninyo, pero ang sabi ng scripture, you hypocrite, because on the inside, you are full of bones of the dead, and everything is unclean. Now, I find it fascinating na nowadays, napansin nyo ba, nowadays, madalas natin gamitin yung hypocrite ka. Hipokrito ka. But do we really know what it means to be hypocrite? Now, bago tayo pumunta, kailangan klaro tayo, no? Pag sinabi nating hypocrite, ano ba ibig sabihin yan? Halimbawa ba, isang Kristiyano, halimbawa, isang pastor nagpipreach, nagkamalit, nagkasala, hypocrite ba siya? O kasi minsan sabihin natin, pasimba-simba ka pa. Lasinggero ka rin naman pala. Napaka-hipokrito mo. Di ba ganyan natin madalas i-relate, no? Once we make mistakes, and once we sin, sinasabi natin yan, hypocrisy. But let me tell you this, when a Christian makes mistakes, hindi yan hypocrisy. That is humanity. Tao ka eh. Nagkakasala ka. May mga bagay kang hindi mo gustong sabihin, nasasabi mo. Mga bagay na hindi mo gustong gawin, nagagawa mo. But it doesn't make you a hypocrite.
It makes you a human. Nagkakamali ka, but it doesn't mean you are a hypocrite. Hindi porket struggling ang isang Kristiyano, hypocrite na kagad siya. Because all of us will fall short of God's standard. Lahat tayo magkakamali, magkakasala sa harapan. Kayo lang sinabihan ko niya, parang good news nga ito eh. Hallelujah, pero hindi kayo masaya. Hallelujah. Amen? No, nagkakamali ka, nagkakasala ka, but it doesn't make you a hypocrite. So what is a hypocrite? Pag sinabi mong hypocrite, ano bang ibig sabihin niya? So wag na kayo mag-take notes kasi matatandaan niyo to. Kasi ang one-word definition ng hypocrite, simple lang, artista. Yan. Pag sinabing, tignan nyo, kahit ugatin nyo ang Greek word niyan, Hebrew word, ang pag inugat mo ang Greek word niyan, one word lang yan. Pag sinabing hypocrisy, ta-artits. Artista, come on, ta-artits. Artista. So bakit? Ang definition ng hypocrisy, actor. You are pretending to be somebody that you are not. Ibig sabihin, kaya minsan, di ba, pagka yung mga pinapanood mong series, mga artistang pinapanood mo, lalo pagka may sinusubaybayan kang teleserye, soap opera, di ba, na parang na-embed na sa'yo yung karakter ni Mara, na-embed na sa'yo yung karakter ni Clara, tapos nakita mo si Mara naglalakad sa mall, tapos ang dami mga dalang luxury bag, sabi mo, ang yaman na pala ni Mara ngayon. Bakit? Na-embed na sa'yo yung kanyang karakter, pero actor siya eh. Pag wala na yung makeup, pag wala na yung linya, pag wala na yung costume, yun talaga yung siya. So, kapag nagpe-pretend ka to be somebody that you are not, artista ka. In fact, nung unang panahon, wala namang negative meaning ang hypocrisy. So, ibig sabihin, anong trabaho mo ngayon? Ay, nasa mga pelikula ako, hypocrite ka pala. Ganun yan noon eh. Hindi siya masama talaga. Kasi ang ibig sabihin lang ng hypocrite, artista ka. Tignan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, artistahin ka. Yan. Sabi mo sa katabi mo, hypocrite ka. Joke lang. Joke lang. So, ganun ang ibig sabihin. Bakit? Kasi yung artista, minsan pag may makeup na, pag may costume na, pag nagsalita na sila nung karakter, nilulubog nila ang kanilang sarili doon, di ba? Nag-i-internalize siya na bago pag sinabi ng director, action! Ibang karakter na yun. They are pretending to be somebody that they are not. And that is what we call hypocrisy. Kaya galit na galit si Lord sa mga Pharisee. Nagpe-pretend kayo na kayo ay whitewashed tomb, pero on the inside, wala kayong intimacy. Meron kayong religious worship, pero wala kayong intimacy sa Panginoon. External lahat ng worship nyo, pero ang puso nyo wala sa ating Panginoon. Sa social media generation, ang tawag ko dyan, Instagram Christianity. Yan. Everybody say Instagram Christianity. Ano ang Instagram Christianity? Yan yung maganda ang post, maganda ang caption, maganda ang description, pero walang intimacy. Pag tinignan mo sa post sa Instagram, ang lapit niya kay Lord, oh. Grabe yung verse, kabisado niya. Yeah. Tapos minsan, pag nagde-devotion siya, umaga, di ba, coffee, Bible, notebook, ballpen, lamesa, pipicture niya. Sabi ni Pastor, read your Bible first. Day 14, everybody. Sino sa inyo natutuwa sa read your Bible first? Amen. 7 days more. 7 days more. Okay. I love read your Bible first. Okay. So read your Bible first. So nag-picture ka, pak, post mo. Mas matagal pa yung ginugol mong oras sa pagpipicture kesa sa pagbabasa talaga ng scripture. Kasi gusto mo yung caption perfect, description perfect, picture perfect, pero may natutunan ka ba talaga? May naging bunga ba talaga yun? Ang sabi ng scripture, di ba? You will be known by your fruit. Hindi sinabi ng Bible, you will be known by your post. Amen. Hindi mo masusukat ang pagiging Kristiyano ng isang tao dahil lang sa mga pinupost niyang Bible verse. Anybody can do that right now. Pero karamihan ng post natin filtered. Karamihan ng post natin curated. Di ba? Magpo-post ka. No filter. Come on now. No filter pero 75 shots yun. Yung pinagpilian mo. Di ba? Woke up like this pero nag-ayos ng buhok. Diba? Woke up like this. Bakit? Instagram Christianity. Hindi naman masama yan kung yan ang buhay nyo talaga. Sige, tuloy nyo lang. Ubusin nyo yung memory ng cellphone ninyo. Okay, tapos isa lang ipopost niyo. Pero ang punto dito mga kapatid, we will not be known by our posts. Hindi filtered, hindi curated. Yung beautifully wrapped on the outside, but broken on the inside. Hindi porkit malinis at makintab ang sasakyan, dadaling kanyagi sa kanyang destination. Pwedeng makintab ang sasakyan, walang engine sa loob.
Makinis ang sasakyan pero flat ang kanyang gulong. You can look righteous but don't bear fruit. You can experience God's miracle pero walang joy, walang love, walang peace. You look spiritual. Mukha kang convincing. May mga titles pa tayo. You could be a great volunteer, a great performer, but a stranger in God's presence. Nakakatakot po yan. Kapag magaling tayo mag-perform pero stranger tayo sa kanyang presensya. Ano ang sabi ng 2 Timothy 3:5? They, referring to the self-righteous people, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Everybody say, act religious. O pansinin nyo, artista na kagad eh. Pero ang sabi ng scripture, mag-ingat kayo sa mga self-righteous people. Pag umarte sila, parang religious. Pero nire-reject nila yung kapangyarihang nakakapagpabago talaga. So ibig sabihin, meron silang presentation, wala silang presence. They sound righteous, they act holy. Alam niyo yung pag tinignan mo sa labas, holy. Pag nakausap mo, hulimaw. Sabi mo sa katabi mo, ano ka, holy o hulimaw? May ganun eh, no? Pag tinignan mo, parang banal holy. Pag nakausap mo na, hulimaw na pala to. Diba? You are pretending to be somebody that we are not. Even humility can be a sign of hypocrisy. False humility. Ang ganda mo today, parang blooming ka. Actually, puyat pa nga ako nito, mga 2 hours na ng tulog. Ang sarap ng luto mo, napaalat pa nga, naparami asin ko eh. Kasi takot tayong tumanggap ng compliment. At sa takot natin tumanggap, sabi mo na lang, thank you, salamat, napansin mo. Sa takot mo na masabihan kang mayabang, nagpe-pretend ka to be somebody that you are not. Hindi masamang alam mo kung ano gift mo. I mean, hindi masama yun. Hindi masamang alam mong talented ka. Hindi masama na alam mo na may gift of wisdom ka. Aminin mo yun, kasi pag hindi nagpe-pretend ka to be somebody that you are not. And that is also by definition, is called hypocrisy. Amen? So, sabi ng scripture, they act religious. May mga false humility. Pag naging generous yan, kailangan visible. Pag nag-pray, kailangan loud. Theologically, nako, ang sharp nila, pero spiritually blinded. Bulag ang kanilang pananaw sa Panginoon. Ang mga salita, pag pinakinggan mo, nako, well-written, perfect words, public image, may aesthetic, pero hindi authentic. Ang ganda ng appearance, pero hindi totoo. That's why Jesus questioned this Pharisee. Naalala nyo last Sunday? Diba? Question ng Lord ang mga Pharisees. By the way, available sa YouTube yan. Question niya ang mga Pharisees kasi ito mga Pharisees din, kinu-question si Jesus Christ. Sabi ng mga Pharisees, Lord, ba't mo naman hinahayaan yung mga disciple mo na hindi naguhugas ng kamay bago kumain? Ito may issue nila, di ba? Pastor naman, paghuhugas na lang ng kamay, pinapakialaman pa ng mga Pharisees. Kasi nga, hindi naman yan sanitary issue, kundi ceremony issue. Tradisyon kasi nila yan, bilang senyales na nagpapalinis ka muna bago ka humarap sa Panginoon o humarap sa blessing ng pagkain. Kaya nagagalit itong mga Pharisees, Lord, ba't di mo tinuturuan yung mga Pharisees mo na magugas man lang ng kanilang kamay bago kumain? Sabi ng Panginoon, masyado kayong loyal sa inyong tradisyon. But at the same time, nakakalimutan ninyo na wina-water down ninyo ang commandment. Sinasabi ninyo sa mga taong okay lang na sabihin mo sa mga magulang mong hindi kita matutulungan, okay lang na i-disrespect ang kanilang mga magulang, tapos yung paghuhugas, binaviolate nyo ang commandment, pero yung tradition mas pinapahalagahan ninyo. Ibig sabihin, mas matindi pa sa inyo ang tradisyon, yung tradition that is taking away your attention to God. Bakit mas matimbang pa ang tradition na ito? This tradition don't make you a Christian. And as God is saying, bakit masyado kayo nakafocus dito sa mga tradisyong ito? You should realize, ano nga kaya yung mga bagay na ginagawa natin sa Christian na hindi naman talaga pinapagawa ng Lord, kundi tradition lang talaga? Think about it. Yung tinignan mong importante, kasi yun yung ginagawa ninyo for years, but it doesn't mean yun ang pinapagawa ng Panginoon. Correct? Walang sinabi sa scripture na kailangan mong gawin. How sure are we na Diyos talaga nagpapagawa at hindi yung religion lang? Ang gandang tanong din, no? Na kailangan natin ma-evaluate. Kasi sabi ko nga po lagi, napapansin ko kasi, that because we are too focused on our appearances, minsan, mas mahigpit pa ang simbahan kesa sa Diyos. Hindi naman binawal ng Diyos, binabawal ng church. Bakit? Tradisyon na natin to eh. Nakasanayan na kasi natin to. For many years, ganito na ginagawa natin. We will not break our tradition. So ano gagawin natin? Nagiging religious na lang tayo.
Amen? Huwag kayo mag-alala, hindi kayo ito taga-ibang church to. Okay? Yung pag nagsabit ka ng sampagita, Lord, thank you. Nakapaglingkod na po ako sa iyo. You feel talagang ang lapit-lapit mo kay Lord kasi nakapagsabit ka na ng sampagita. Pag nakapaglagay ka ng prutas, alay ko po para sa inyo. Feeling mo talaga, napakalapit mo na kay Lord kasi nga, you are doing your religious duty. Pero pwedeng ginagawa mo yung nagsasabit ka ng sampagita, nagbibigay ka ng prutas, pero hindi ka nagbibigay ng buhay. Walang fruit. May action, may masters of appearance, religious, pero walang intimacy. Minsan may mga 2 years ako nagpapastor dito. Sabi nila, Pastor, nagtataka ako sa simbahan nyo. Bakit? Wala akong makitang senyales na simbahan siya. Asan yung krus? May krus ka ba dyan, nak? Pakita mo nga yung krus. Joke. Asan yung krus? Asan yung mga, wala ba kayo yung yung binibihisan, gano'n, para gumaling ako, pupunasan ko, tapos pupunas ko rin sa sarili ko, para gumaling ako, pastor. Wala ba kayong gano'n, yung ilalagyan natin ng ilaw, gano'n, yung pagka-piesta, bubuhati natin, yung mga gano'n. Wala kayong gano'n, pastor? Sabi ko sa kanya, o nga no. Sabi ko, o nga no. Ba't nga ba wala kami nun? Okay? Kasi alam mo, sabi ko, bakit natin kailangang punasan si Lord? Hindi naman siya yung marumi. Tayo yung marumi. Dapat ikaw nagpupunas, di ba? Ba't si Lord ang pupunasan mo? Sabi ni Lord, kung talagang si Lord yung pupunasan, sabi ni Lord, ba't ako pinupunasan mo? Ikaw madumi. Di ba? Pastor, ba't wala kayong mga yung iniilawan ba? Si Lord ba madilim? Tayo ang madilim. Buhay natin ang madilim. Tayo kailangan ng ilaw. Sabi nga ni Lord, ako ang ilaw. Ba't wala kayong mga binubuhat-buhat? Kung ang Diyos mo binubuhat, hindi Diyos yun. Dapat ang Diyos ang bumubuhat sa atin. Amen? So bakit? Nasanay na kati tayo. Dahil ang Diyos invisible, naghahanap ka ng visible representation. Kaya tuloy, pag tumingin ka sa hollow blocks, Diyos ko po, patawag niyo yung TV Patrol, may nagpakita. Bakit? Kasi dahil frustrated ka, nagpe-pray ka, wala kang makitang Diyos, wala kang makausap na Diyos, naghahanap ka ng visible representation. Religious Nasanay tayong religious. Hindi baling nasa likod ako, di baling, basta nakatungtong lang ako sa holy ground, holy na rin ako. Di ba? Pero walang intimacy. Wala talaga yung puso sa kanyang ginagawa. Yung nagsimba, pero hindi nakinig, hindi interested. And kamusta spiritual life mo? Linggo-linggo naman ako nagsisimba. Di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, hindi tayo basta religious. We are spiritual beings. So ang importance sa ginagawa natin, hindi lang para gawin ang ating religious duty, kundi para parangalan ng Panginoon. Hindi para tayo makita, kundi para makita ang ating Panginoon. Amen? So hindi fasad, hindi pakitang tao lang, hindi appearance lang. Ano sabi ng Revelations 3:1? You have a reputation for being alive. Kausap niya ang church dito, simbahan to. May reputasyon kayo, mukha kayong buhay. Pero patay kayo. Yan. May kilala ba kayong ganyan? Mukhang buhay, pero patay. Hindi pa patay, pero wala ng passion. Wala ng pangarap. Wala nang gusto marating sa buhay. Sabi, para kayong mga simbahan. Kayo simbahan, para kayong may reputasyon kayo, para kayong buhay, pero peke. On the outside, makintab. On the outside, pleasing. On the outside, washroom. Pero sa loob, dirty, unclean, and dead. Ang hirap pa naman i-distinguish yan. Lalo pag kausap mo na, at ang kausap mo, ang galing sa mga Christian linggo. Kabisado niya mga Christian linggo. Kamusta ka na, sister? I'm blessed and highly favored. Ikaw naman, natakot ka na, baby, sabihin nun. Sabi mo na lang, amen, 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 amen. Diba? Kasi natakot ka Nakita mo yung katabi mo, nagtaas ng kamay, ikaw na rin. Peer pressure. Taas rin ng kamay. But you don't know really what's happening. So we are projecting a fruit na hindi natin alam. We are projecting an image rather than intimacy, but fake ang fruit. Alam niyo, napakahalaga ng fruit. Everybody say fruit. Sino sa inyo naniniwala, pag naging fruitful ang buhay mo, hindi talaga ikaw makikinabang nun? Okay, bigyan ko kayo example. Kayo po ba, pagka po yung asawa ninyo, mas humaba ang pasensya, matutuwa po ba kayo? Tama, lakas ng amen Nakita nyo yan. Okay, ulitin natin. Okay, kayo po ba, pag yung nanay at tatay ninyo, humaba ang pasensya, matutuwa po ba kayo?
Sa mga nanay, kapag yung anak po ba ninyo bumait, matutuwa po ba kayo? So, ibig sabihin, ano to? Labanan? Generational war? So, ibig sabihin, pag yung nanay humaba pasensya, makikinabang ang anak. Pag yung anak bumait, makikinabang ang magulang. So, parehong naikinabang dahil dun sa fruit na lumabas. May patience, may love. So, pag yung asawa ninyo, mas tumindi ang self-control, matutuwa ba kayo? Yes. Di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga ikaw makikinabang doon sa bunga na yun. Yung ibang tao. Kaya pansin niyo, yung ilog, hindi umiinom ng tubig. May nakita na ba kayong ilog umiinom ng tubig? Wala. May nakita na po ba kayong puno, kinain niya yung sarili niyang bunga? Gutom ako. May nakita na kayong puno? Wala. Kasi lahat ng pinuproduce nila para sa iba. Lahat ng pinuproduce niyang bunga para sa tao. Yung ilog, para sa tao yun. Yung tubig na yun. So, ganun din tayo. Yung pinuproduce mong fruit, hindi para sa iyo yun. Para yun sa mga tao nakapaligid sa iyo. Ang problema, nakita nila, uy, may fruit. Appearance. Nung kinain nila, plastic pala. So, imbis na ma-feed, na fed up, nakakasuka na yan. Hindi naman totoo yan eh. Bakit? They have the appearance, but they don't have the fruit. Glossy, pero fake. May quiz ako sa inyo. Asan naka-illustration ko na? May quiz ako sa inyo. Makakakuha nito, may GCash. 5 pesos. Mataas pa transaction fee. Medyo pamigay sa mga nasa unahan, main cam nga, tingin kayo sa screen na lang yung mga malalayo. Alin ang tunay, ano ang peke? O alam nyo na kasi kayo, mga ano kayo eh. Ang lapit nyo kasi. Sa mga nasa malayo, zoom mo pa nga para makita nila, ano tunay, ano peke? Ano yun, nagtatraffic kayo? Okay. Ano ang tunay, ano peke? Madaling i-spot pag malapit ka lang, ano? Mas tunay ba to? Mas peke ito. Pero sa unang tingin, may ganito ba kayo sa bahay, tapos tilapia pala? Ay, yung kala mo, selecta? Di ba? Bakit? Kasi ito, fake. Glossy din. Pero hindi siya edible. Kung ang fruit para sa ibang tao, pag nakita nila ang fruit mo, uy, makintab ah. Religious. Ang galing magsalita. Mukhang malapit kay Lord. May joy. Fake. Dahil fake, hindi mo magaganito ang totoo. Fake. Pero pareho silang glossy. Pero the fruit is really meant for others to benefit from. Dahil ikaw tunay, beneficial ka. So, natutuwa ang mga magulang mo dahil sa fruit. Yung asawa mo hindi nagsisimba dati, nung nakita yung fruit mo, napansin ko yung asawa ko, simula na umatin niya sa Gia Kamanaba, bumait. Dati hindi nagsusuri yun. Ngayon, sorry ng sorry. Nagugas na ng pinggan, nagluluto na ngayon. Anak, ano ba yung mga waywab-wayb, yung mga yut-yut na yan? Nung umatin yung anak ko dyan sa waywab-yut na yan, biglang naglinis ng bahay yung anak ko. Sino nakinabang? Yung ibang tao. Kung peke, wala may kinabang, masusuka ang mga tao. Kasi nagpo-project tayo ng isang bagay na hindi naman talaga tayo. So God wants to remind each and every one of us, we are not called to pretend to be somebody that we are not. We are called to bring real fruits. Hindi ito pakintaban. Patotohanan. Di baling hindi masyadong makintab, katulad dito, mas magaspang kumpara sa peke. Mas magaspang ang totoo eh. Pero minsan lang, ginajudge ka agad kasi natin. Di ba? Kaya minsan ayaw natin ng fruit. Ang fruit kasi mabagal. Di ba? Ang fruit mabagal eh. Wala naman puno, bunga agad. May season niya yan eh. Mabagal yan. At pag tumubo, alimbawa, mangga. Pag tumubo yung mangga, pag kinain mo kagad, hilaw, maasim. Pero pag hinayaan mo lang siya na mag-grow, magiging matamis. Tama? So, minsan talaga ganun. Sabihin nila, asan ang bunga mo? Pag tinikman ka, asim pa. Bakit? Hindi pa masyado yung patience, ganito pa lang eh. Pero hindi porket maasim pa, walang ginagawa si Lord. Kasi ang fruit, hindi siya ini-stage. Ang fruit, it should grow.
nagmamature siya. So katulad ng saging, pag hilaw ang saging, mapakla o mapait. Pero pag inantay mo, matamis. So tingnan mo, yung katabi mo mapait pa di ba? Mapakla pa yan. Pag tinig mo yung prutas, ang pakla. Di ba? Ang asim. Ang mga pineapple, ang mga pinya. Di ba? Acidic sa simula, pero tumatamis eventually. So as a Christian, people will look for asan ng prutas pag tinikbang ka. Ang asim. Parang hindi nga yata working kasi ang asim ko eh. Parang hindi working kasi ang pait ko eh. Pero eventually, because that fruit will grow, makikita ng tao, authentic. Hindi ka pa ganun kalabing, pero unti-unti din na-develop yung love. Yung patience mo, unti-unti. Di ba? Kasi talagang pagka, sabi ni pastor, kailangan maging patient daw tayo. So, in 2 weeks, magiging patient ako. Magugulat ka, Lord, gawin mo akong patient. Pansinin mo yan, pag sinabi mong gawin kang patient, Lunes na Lunes hanggang Biyernes, puro traffic dadaanan mo. Tapos sabi mo, Lord, spare nyo naman po ako sa traffic. Sabi niya, kala ko ba gusto mo patient? Diba, pag gusto mo ng patience, idadaan ka niya sa mga lugar na susubukin talaga pasensya mo. Lord, gusto ko po magkaroon ng number 9. Ano yun? Self-control. Sige. Magugulat ka, bigla magpapakain ng office mate nyo, puro crispy pata, puro cake. Sabi ng Lord, Lord, salamat po sa mga blessing ha. Lord, sabi ng Lord, hindi blessing yan, test yan. Sabi, Lord, salamat po sa mga pagkain ito. Dalangin namin ito pa yung maging sustansya ng aming katawan. Sabi ng mga angel, paano? Sabi niya, mapapabilis ang paglapit mo niyan kay Lord. Diretso ka talaga sa langit yan. Pagkagat mo ng crispy pata, maintenance. Di ba? Bakit? Kasi inahanapan kagad natin ng fruit. Pero eventually that fruit will what? Grow. So maasim ka pa ngayon, mapakla ka pa ngayon, acidic ka pa ngayon, sabi mo mawawala din asim mo. Sabi mo sa katabi mo, mawawala din yung asim mo na yan. Mawawala rin yung pait mo na yan. O wag kayo, ano ka ba, mangga o lemon? Ang lemon kahit mahinog, maasim pa rin. Wag tayo maging lemon. Dapat tayo mangga. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, mangga ka ba o lemon? O, ang tagal mo na, maasim ka pa eh. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Nak. Amen? So, sabi dun sa Isaiah 29 verse 13, thank you mga anak ha. These people draw near with their mouth and honor me with their lips while their hearts are far away from me. So nagpray siya, Lord, wag mo kayo tulad sa mga taong katulad nito. Ano ba credential niya? Verse 12, and I will close with this. Pag nag-fasting ako twice a week, yun. Grabe. Pag nagbigay ako 10% of everything. Fasting. Everybody say fasting. Di ba kaya ka nagpa-fasting para ma-transform? Pero ginamit niyang performance yung fasting, no? Pag nag-fasting ako twice a day. And unfortunately, many of us, and I will close with this, are earning God's love through performance, through appearance. And the more na nagpapakita ako, the more na ganito ang itsura ko, the more, kakalugdan ako ng Panginoon. Pero I don't know who is this for, kung nasa gilid po kayo, tingin kayo sa screen, I want to look to you eye to eye. No sinner is beyond the reach of God's grace. Kahit ikaw ang pinakamasamang tao sa palagay mo sa harapan ng ating Panginoon, kaya kang baguhin ng Panginoon. Your story is not done with us yet. Mahirap yang intindihin. Alam niyo po kung bakit? Kasi nabuhay tayo sa performance-based society. Lahat merit system. Nag-aaral ka pa lang, pag maganda performance mo, may star ka. Pag nag-aaral ka, maganda performance mo, mataas grade mo. Nung nagtrabaho ka, hindi na bago yun. Pag maganda trabaho mo, salary increase. Pag maganda kilos mo, promotion. Kaya pagdating sa religion, gano'n na rin tayo. Sa trabaho kasi, pag maganda performance, salary increase. Pag pangit performance, ligwak. Terminated. Akala natin gano'n din kay Lord. Pag hindi maganda performance, ligwak ka na. Pagka hindi maganda performance, you're fired. Hindi na kita anak. May nakita na ba kayong bata, tinuturuan mo maglakad? Diba? Anak, lakad. Nung nadapa, sabi mo simula ngayon, hindi ka na prado. Tinatakwil na kita. Walang ganun na tatay. Lahat ng mabubuting tatay, tutulungan niya ang anak niya makabangon. At kung yung biological na tatay mo, nakikita mong ganun, bakit di natin nakikita na ganun ang Panginoon? Bakit kailangan natin mag-pretend sa harapan ng ating Panginoon? Hindi mo na kailangan mag-makeup bago ka humarap sa Panginoon. Sa movie lang nangyayari yun na nagbe-breakfast sila, naka-makeup pa. Pero sa totoong buhay, you don't have to project a fruit.
You don't have to have it all together. Kasi lahat, even all the religions of the world, nakalagay yan sa ranking. Pero let me tell you a good news. Gusto niyo ng good news? Kung didepende ka lang sa works mo para maligtas, hindi ka maliligtas. That's why it is a good news. Kasi alam mong hindi ka kayang iligtas ng mabubuting gawa mo. Hindi ka kayang iligtas ng pagbibigay ng limos, pagbibigay sa charity, pagsimba, pagbabasa ng Bible, pagpipray. Hindi yan ang makakapagligtas sa atin. Ang makakapagligtas sa atin ay yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen? Amen? Sabi na Scripture, your sins God will remember no more. Sabi na Scripture, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, Pastor, I don't feel forgiven. Sabi kasi ng iba, ganito, hindi na, nagsinungaling ba ang Panginoon? Hindi nagsinungaling ang Panginoon. Totoo siya sa kanyang sinabi that He will remember your sins no more. Totoo siya sa kanyang sinabi na pinapatawad kanya. Ang nagsinungaling sa atin yung religion. Kaya ang sabi ni Lord sa Matthew 11 verse 28, come to me, all of you who are tired of religion, and I will give you rest. Because many of us are tired of pretending to be somebody that we are not. Pagod na tayo sa appearance. Master na natin ang pagpo-project that we have it all together. But we are not justified by our works. We are justified by God's grace. Ang tunay na grace ng Panginoon, hindi yan 95% God, 5% you. It's all grace. It's all God. 100% God. Si God ang gumawa ng lahat ng bagay. Wala kang ginawa doon. Amen. Ang ginawa lang natin, nagtiwala tayo sa ating Panginoon. And because of that, we are justified. Kaya tayo hindi manalo-nalo sa laman. Hindi tayo manalo-nalo sa addiction natin sometimes is because nilalabanan natin ang addiction. We are not called to fight the flesh. We are called to surrender our flesh. Kasi ang tunay na pagbabago, nangyayari kapag marunong ka sumuko sa Lord. Pag-aware ka kung sino ang Diyos mo. At na-aware ka sa presence niya. Hindi utos, hindi sistema, yung presensya ng Diyos. The awareness of God's presence will enable you to change. At yung change, inevitable. Yung change, hindi mo fino-force, hindi manipulated, hindi facade, hindi appearance. From inside and out. Pasinin niyo yung mga asawa niyo pag nagdadrive. Ang bilis mag-drive, di ba? Asawa ninyo. Sasaway ng asawa niya, Han, dahan-dahan lang. Kami naman ni Jenny, baliktad eh. Pag mabagal ako, bilisan mo naman. Okay? Dahan-dahan lang. Ano gagawin ng asawa pag sinabi, dahan-dahan lang, lalo bibilisan yun. Dahan-dahan ka lang madidis, lalo bibilisan yun. Because the strength of sin is in the law. The more na sinasabi mong, bagalan mo, lalo bumibilis. Kaya pansinin niyo, bawal magtapon ng basura, ang daming basura sa ilalim. Bawal umihi dito, dun mapanghi. Because the strength of sin is in the law. Pero yung asawa mo, sinasabi mo, magbagal ka, bibilis. Pero pag nakakita ng pulis, automatic, bumabagal. Awareness of the presence of authority enables him to change. Hindi niya automatic yung awareness niya sa authority. And the more you are aware of God's presence in your life, let me tell you this. Hindi yung sinasabi ng ibang tao, hindi yung sistema ng relihiyon, kundi pag naging aware ka sa sinasabi sa presensya ng Panginoon, the more intimate you are with the Lord, yung fruit, automatic. Yung fruit, inevitable. Kaya ang fruit, nag-grow yan automatic. Ang fruit, hindi siya stage. It is grown. Automatic na lumalabas po siya sa ating mga buhay. Bakit? Ang tunay na prutas, ang tunay na bunga, hindi po siya galing sa appearance. Galing po siya sa pagre-remain natin sa ating Panginoon. So fruit comes from remaining, not performing. Sabi ng Lord, stop performing and start remaining in me. And when you remain in the Lord, even though you are masters of your appearance, even your worst sin cannot stop God from loving you. Kahit na ikaw ang pinakamasamang tao sa buong mundo, kaya kang baguhin ng Panginoon. Hayaan mo na yung pagmamahal ng Diyos ang yumakap sa iyo, magmahal sa iyo, at magbago ng iyong buhay. And the more you experience His love, the more you are aware of Him and His presence, let me tell you this, yung tunay na pagbabago, mararanasan ng bawat isa sa atin. Amen? Stop mastering your appearance and start having an intimate relationship with God. And the more intimate you are with Jesus Christ, the more intimate you are with God, makikita mo ang unti-unting pagbabago na i-develop ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Everybody stand to your feet. Tayo po tayong lahat.